mga housemates sa kanilang umaatikabong weekly task. Muli kaya nila itong mapagtagumpayan, yan ang babantayan natin sa mga susunod na araw. Hello Philippines and hello world! Bukod sa mga routine na kailangang matutunan sa kanilang training, ay unti-unti ring nabubuo ang mas mabuting samahan nila bilang dream team ng bahay. Pero kasabay nito, tila hinahamon naman ang naging malalim na pagkakaibigan ng team housemates na sina Kisses at Maymay. Paano nga ba nila haharapin ang pagsubok ng kanilang samahan? Narito, panoorin nating lahat. Habang abala sa loob ng bahay ang masayahin si Maymay, kapansin-pansin na nag-iisa. Si Elise nilapitan ang nagsosolong si Maymay. Okay ka naman? Oo. Patable ka naman? Oo, basta kurate dyan na rin. Baka, minsan nahirapan sila. Pero ikaw, okay ka naman? Oo. Sa posisyon mo din. Feeling ko magagawa naman natin. Si Elise tinipo ng dream team para sa kanilang mga dapat gawin. We could write down the types of cheer. Yung una, cheer motion, kung ano yung mga tawag dun sa mga ginawa natin kanina para magawa natin bukas. Habang abala ang iba, sina Maymay at Kisses, may sarili namang usapan. What I meant was like lahat. Yung attention niya nga, kuya, nga sa akin na natamaan niya ako, parang naano na naman siya, nagtanta siya na sorry, ganyan. Okay lang kung okay lang lagi. Ano man yung pagkintindi niya, pero hindi noon. Gusto mo alagaan kita ngayon, hindi na. Hindi ko na alam kung ano sasabihin ko. Dahil na siguro naakala niya na ayaw ko na sa kanya pa. Yun lang. Kaya ako na nangyayari dito. Minsan lang yung bago mo. Habang nag-uusap ang grupo, nananatiling tahimik ang dalawa. Maya-maya pa si Maymay nagbukas na ng saloobin kay Kuya. Lungkot ako. Isa akong kaibigan. Nung simula lumabas kami, every time na masaya ako sa iba, nalulungkot siya. Tapos, hindi ko alam, bigla na lang yung magagalit. Ang sasabihin na lang niya na kasi nagsisilo siya. Kasi hindi ko na daw siya love. Hanggang sa nahirapan na ako kung paano ako maka-adjust. Para maging masaya siya. Kasi para feel ko masaya ako, para ayaw niya. Parang minsan wala na akong freedom na may pag-usap sa iba, gano'n. Bilang ate, bilang nakatatanda, ano sa tingin mo ang dapat gawin? Ang maunawaan niya ang tunay kong nararamdaman para maging maayos at mas maintindihan namin ang isa't isa. Susunod! Masaya ka dito sa loob mo. Hanggang wala ko isip.